Bata ka pa, Jonas. Marami ka pang makikilala na mas better kesa sa akin. Kaya naman mag-move on ka na. Wika ni Leia sa akin. Mariin akong umiling at pilit kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko magagawa yun. Dahil mahal kita. Maluhaluhang sabi ko noon sa kanya. Pero tiyahin mo ko, Jonas. Ang pangit naman tingnan kung tayo ang magkakatuluyan. Wika pa niya sa akin at marahang inalis ang kamay ko sa kamay niya. Tigilan mo na ako. Dahil may mahal na akong iba. Wika niya na ikinadurog ng puso ko. Magandang araw po sa lahat. Lalo na sa mga avid listener ng channel na to. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jonas. Nasa 40 anyos na ako ngayong taon. At ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang nagsimula noong 25 pa lamang ako. Panahong sabik na sabik akong magkaroon ng kasintahan pero hindi ko magawa dahil sa higpit ng mga magulang ko. Lumaki ako sa bahay na bawal ang maraming bagay. Bawal ang magdala ng mga kaibigan lalo na kapag babae. Bawal lumabas ng gabi at bawal makipag-date. Ganoon kahigpit sa akin sina mama at papa. Dahil gusto raw nila na makapagtapos ako. Ilang beses na rin kasi ako nagpalit ng kurso dahil hindi ko alam noon kung ano ba talaga ang gusto ko. Kaya kahit gusto ko talagang makipagrelasyon noon, wala akong nagawa kundi sundin ang gusto nila. Nasanay na lang din ako sa katahimikan at pag-iwas sa mga babae. Dahil alam ko kung paano magalit ang magulang ko na ayaw ko noong mangyari. Tuloy-tuloy lang ang ganoong buhay ko kahit nasa tamang edad na ako. Katwiran ng mga magulang ko hanggang nasa poder nila ako. Sila ang masusunod. Pero lahat yon ay nagbago nang dumating ang isang taong nagpabago sa takbo ng araw-araw ko. Nung araw na yon, kararating ko lang galing sa eskwelahan. Dumiretso ako sa sala para magpahinga. Pero napansin ko agad na may mga bag sa sofa. Akmang tatanungin ko sana si mama nung lumabas siya mula sa kusina. Jonas, dumating na pala ang tita Leia mo. Sabi ni mama sa akin. Napakunot ang noo ko. Tita Leia? Tanong ko. Oo, asawa ng yumaong tito boy mo. Hindi naman natin siya kaano-ano pero pamilya pa rin ang turing namin sa kanya dahil asawa siya ng tito mo. Tito muna siya tutuloy habang naghahanap ng trabaho para sa anak niya. Tugon sa akin ni mama. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil tutol ako, kundi dahil hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Noon ko palang dinarinig na may asawa pala si Tito Boy na hindi ko naman gaanong nakilala. Maya-maya pa ay lumabas siya mula sa kwarto. At natigilan ako nung makita ko siya, Miss Roxy. Si Tita Leia. Iba ang inaakala ko sa kanya dahil ang Tito Boy ko ay may katandaan na. Kaya naman, nagulat ako nang mas bata palang tingnan si Tita Leia kesa sa inaasahan ko. Siguro nasa early 30s lang siya. Nakamaong na short at simpleng blouse. At sa unang tingin ko pa lang, may kakaiba na akong naramdaman sa kanya. Balingkinitan pa rin ang kanyang katawan, maganda ang mukha, at ang nangingintab na puti ng kanyang balat. At bagay na bagay sa kanya ang kanyang mahabang buhok. Ngumiti siya sa akin. Ikaw siguro si Jonas. Baling niya sa akin at matamis na ngumiti. Tumango ako. Opo, magalang kong tugon. Lumapit siya at bahagya akong tinapik sa braso. Pasensya ka na kung makikituloy muna ako dito. Medyo hirap kasi kami sa probinsya kaya lumuwas muna ako dito sa Maynila para makipagsapalaran. Nakakahiyaman pero wala na kasi akong ibang matutuluyan. Wika sa akin noon ni Tita Leia. Tumango lang ako. Ayos lang po. Maikli kong tugon dahil wala naman sa akin ang pagpapasya ng pagpapatuloy sa kanya kundi na sa mga magulang ko. Habang kinakausap ko si Tita Leia, napansin kong magaan siyang kausap. Kinagabihan, habang kumakain kami, doon ko mas nakilala ng konti si Tita. Ikinukwento niya kung paano siya hirap
sa buhay ng probinsya. Gusto raw niyang magtrabaho para masuportahan ang anak niya. Simple lang siyang magsalita, diretso at walang arte. At kahit hindi niya sabihing malungkot siya, ramdam ko sa boses niya na pagod na siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Ako naman, tamang kinig lang. Samantala sina mama at papa naman ay todo payo kay Tita Leia. Matapos maggabihan, pumasok na ako sa kwarto ko. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pero laking gulat ko noon dahil bigla na lang si Tita Leia ang laman ng imahinasyon ko. Napaupo ako sa kama at napahilamos ako sa mukha ko. At para maibsan ang nararamdaman ko, agad akong lumabas para sana kumuha ng maiinom na tubig. Pero nakasalubong ko roon si tita. Nakasuot siya ng bestida na hapit sa kanya. Napalunok ako noon kasi ang ganda ng pangangatawan niya. Para bang modelo, Miss Roxy. Oh, ba't gising ka pa, Jonas? Tanong niya sa akin. Kaya naman ay napabalik ako noon sa realidad. Nagising lang po, tita. Nauuhaw kasi ako. Nauutal kong sagot at kaagad akong uminom ng tubig. Sa pagkakataranta ko ay natapo ng tubig sa damit ko. Dali-dali namang kumuha ng pamunas si tita at bigla na lang niyang pinunasan ang katawan ko na siyang ikinagulat ko. Bakit mo ginagawa yan? Kunot na ukong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang umiwas noon nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Naku, pasensya ka na, Jonas. Hindi ko sinasadya. Nataranta kasi ko. Bigla niyang sabi at agad siyang napayuko. Wala po yun. Nagulat lang din ako. Sige po, tita. Matutulog na ulit ako. Sabi ko sa kanya at nagmamadali akong pumasok sa kwarto. Pagkalipas ng ilang araw mula nung unang gabi na halos magdikit ang katawan namin ni tita, hindi ko maipaliwanag ang bigat na naramdaman ko sa tuwing nakikita ko siya. Para akong laging naiipit sa dalawang sitwasyon. Yung pagkailang ko sa kanya at yung hindi ko mapigilang paghanga. Hindi ko alam kung alin ang mas matimbang. Pero ramdam ko na mas lumalalim sa bawat araw yung damdamin na matagal ko nang iniiwasan. Si Tita Leia kasi, kahit pagod siya, kahit bagong gising, kahit nakapambahay lang, may dating na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya nag-aayos ng sobra. Hindi siya nagpapakita na parang gusto niyang pansinin ko siya. Pero kung paano siya gumalaw, kung paano siya magsalita, pati na rin kung paano siya tumingin minsan sa akin, parang may lambing na hindi niya sinasadya. Doon nagsimulang maapektuhan ang puso ko. Isang beses, nagluluto siya ng tanghalian. Nakatali ang buhok niya at may konting pawis sa noo. Hindi naman siya nakaayos, t-shirt at lumang short lang ang suot niya. Pero grabe, gandang-ganda na ako noon sa kanya. Jonas, kumain ka na. Tawag niya habang inaayos ang mga plato. Hintayin na lang po kita, tita, para sabay na po tayo. Sagot ko. Tumingin siya sa akin. Hindi mo ko kailangang antayin. Kumain ka na para hindi ka malate sa klase. Malambing niyang sabi noon sa akin. Tumango na lamang ako, pero habang kumakain ako, ramdam ko yung mga mata niya na tumitingin minsan sa akin. Hindi ko alam kung iniisip ko lang o totoong nangyayari. Ganun lagi, lahat ng kilos niya, hindi ko alam kung normal lang ba o may kahulugan na. Minsan naman ay umupo siya sa sala, nanonood ng TV at pagdaan ko, bigla siyang tumingin saglit sa akin. Tapos ngumiti siya ng konti. Hindi mapang-akit, pero sapat para maramdaman ko ang pagbilis ng puso ko. At pag dumadating ang gabi, doon mas lalo akong hindi mapakali. Dahil tuwing iniisip ko yung amoy niya, yung buhok niyang bumabagsak sa balikat at yung presensya niya sa bahay, hindi ko maiwasang makaramdam ng init. Kahit anong pigil ang gawin ko. Hanggang isang araw, wala noon sina mama at papa. Sabado noon, may seminar sila sa opisina, kaya 3 oras silang mawawala. Ako naman ay kakagising lang.
Si Tita Leia ay abala sa paglalaba sa likod ng bahay. "Jonas, mag-almusal ka na." Tawag niya habang nakatalikod at hawak ang timba. "Sige po, tita," sagot ko. Pero habang kumakain ako, hindi mawala sa isip ko ang itsura niya kanina. Nakalumang damit panglaba, medyo humahapit sa katawan, at dama ko pa yung init ng araw na tumatama sa braso. Ewan ko kung bakit may ganong epekto sa akin ang simpleng bagay lang. Pagkatapos kong kumain, pumasok ako sa kwarto nang may kung anong bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung pagod, tensyon, o yung araw-araw na pag-iwas ko kay Tita Leia. Pero habang nakahiga ako, naiisip ko na naman siya. At doon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Hanggang sa hindi ko na nakontrol ang sarili. Gusto kong ilabas yung bigat na matagal ko nang dinadala. Kaya ginawa ko yun, Miss Roxy. Yung bagay na alam kong kailangan ko para gumaan ang pakiramdam. Wala akong inisip kundi siya lang. Pero habang lumalalim ang paghinga ko, paulit-ulit kong binibigkas ang pangalan niya. Hindi ko alam kung nasabi ko ng malakas o mahina. Ang alam ko lang noon, napapikit ako ng mariin dahil sa kaligayahan na aking nararamdaman. Pero bago pa matapos ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng marahan at para akong binuhusan ng yelo. Dahan-dahang pumasok ang hangin mula sa labas. At kasunod nun ay isang pamilyar na boses. "Jonas?" Gulat na tawag sa akin ni Tita Leia. Napatigil ako agad at nahiya ako dahil sa nakita niya. Tumayo siya sa may bungad ng pinto. Hindi naman siya mukhang galit. Hindi rin siya sumigaw, pero halatang hindi niya inaasahan ang nadatnan niya. Hawak niya pa ang basahang panghugas at nakatingin siya sa akin na parang naguguluhan. Agad kong tinakpan ang sarili ko at hindi ko alam kung paano ako hihinga ng oras na yon. "Tita, hindi ko sinasadya." Nauutal kong sabi. Hindi ko na naituloy ang dapat na sabihin. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko, gayong nahuli niya ako at narinig. Hindi siya agad nagsalita at huminga lang siya ng malalim. Tapos dahang-dahang pumasok sa silid ko. Tahimik pero mabigat ang bawat hakbang niya. "Jonas," sabi niya habang lumalapit. "Kanina pa kasi kita naririnig na tinatawag ang pangalan ko." Dugtong niya. Natigilan ako noon. Gusto kong mag-explain at magsabi ng kahit anong dahilan. Pero parang nawalan ako ng dila dahil sa hiya. "Tita, pasensya na. Hindi ko dapat..." Umupo siya sa gilid ng kama ko. "Hindi mo kailangang magpaliwanag." Sabi niya mahina pero malinaw. "Hindi ako galit." Dagdag pa niya. Nagangat ako ng tingin. "Hindi po?" Gulat kong tanong. "Hindi." Tumingin siya saglit sa kamay niya bago nagsalita ulit. "Jonas, alam kong matagal ka nang naiilang sa akin." Wika niya. Napayuko ako at hindi ko akalaing napapansin pala niya ang mga kilos ko. Hindi ko alam kung galit ka ba o naiirita o may iba kang nararamdaman para sa akin. Pero ngayon, malinaw at alam ko na ang sagot. Mariin niyang sabi. Hindi ako sumagot kasi ang totoo, lahat ng sinabi niya, Miss Roxy, ay tama. Lumapit siya ng bahagya. Parang gusto niyang makita ang mukha ko ng mas malinaw. "Sabihin mo sa akin, iniisip mo ba ako?" Diretso niyang tanong. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil nahihiya talaga ako. Hindi ko po alam. Bulong ko. Narinig ko kasi ang pangalan ko. Wika niya. Parang tumigil ang mundo ko sa mga sinabi niya. Hindi na ako nakaimik. Hindi mo kailangang itago. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ka nagkakaganito. Muli niyang sabi. Umupo siya ng mas diretsyong posisyon at seryosong tumingin sa akin. Hindi ako galit dahil sa nararamdaman mo.
Alam kong normal yan. Pero alam mong mali, di ba? Wika niya. Napalunok ako. Tita, hindi ko po sinasadya. Depensa ko. Natahimik kami saglit at naramdaman ko na lang na mas lumapit pa siya sa akin. Sa totoo lang, Jonas, gusto ko na maranasan muli ang sumaya. At alam kong maibibigay mo yun sa akin. Wika niya at doon, bigla niyang ginawa ang isang bagay na hindi ko akalaing gagawin niya. Naramdaman ko na lang ang paghawak ng kanyang mga kamay. Napapikit ako at kaagad ko siyang hinila. Doon nagdikit ang aming mga katawan at ginawa namin ang isang bagay na bawal. Pagkatapos noon ay alam ko na pareho naming naibsan ang gusto ng aming mga katawan. Akala ko pa nga ay magagalit siya noon dahil halata kong napagod siya sa ginawa ko. Pero ngumiti lang siya noon at pagkatapos ay lumabas siya ng silid ko. Simula nung araw na yon, nagbago ang takbo ng araw ko. May sikreto kami ni Tita Lea na walang ibang dapat makaalam. Sa tuwing kami lang naiiwan sa bahay, nagkakaroon kami ng moment na hindi namin planado. Pero kusa na lang nangyayari. Hindi ko na ikukwento ng detalyado. Pero sapat nang sabihin na mas lumalim ang namamagitan sa aming dalawa. At sa tuwing wala ang mga magulang ko, doon namin ginagawa ang bagay na hindi dapat. Wala kaming malinaw na usapan tungkol sa nangyayari sa amin. Parang pakiramdam namin, sapat na palagi namin nakakasama ang isa't isa. At kapag nandyan ang mga magulang ko, umaakto kami ng normal. Na para bang wala kaming ginagawang kakaiba. At simula nang may mangyari sa amin ni Tita Lea, doon na siya nagsimulang ipakita ang kanyang tunay na pag-uugali. Minsan malambing siya. Minsan parang wala lang. Minsan naman ay parang naghahanap siya ng atensyon ko. Minsan parang hindi niya rin ako kilala. Pero hindi ko yun inintindi. Kasi ang alam ko, gusto ko siya. Hindi lang dahil sa katawan niya, kundi dahil mahal ko na siya, Miss Roxy. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya kong sabihin na ang tunay kong nararamdaman. Gusto kong aminin sa kanya. Gusto kong sabihin na mahal ko siya kahit alam kong mali. Kahit alam kong komplikado ang sitwasyon naming dalawa. Hapon noon at wala sina mama at papa. Nasa sala siya at tahimik na naglilinis. Mukha siyang pagod. Pero ang ganda-ganda niya pa rin, Miss Roxy. Umupo ako sa tapat niya. Kinakabahan ako noon, pero desidido na akong aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Tita, may sasabihin po ako. Panimula ko. Tumingin siya agad. Ano yun, Jonas? Kunot noo niyang tanong sa akin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero alam ko noon na kailangan ko nang sabihin ang nilalaman ng puso ko. Tita, tungkol sa atin. Wika ko. Tumigil siya sa ginagawa niya at dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang walis at tumingin siya sa akin ng diretsyo. Anong tungkol sa atin? Kunot noo niyang tanong. Hindi ko na po kayang itago. Sabi ko. Matagal ko nang nararamdaman. Simula pa noong, Jonas, putol niya sa akin. Napatingin ako sa kanya at kita ko na seryoso siya. At alam kong para bang alam na niya ang sasabihin ko. Huwag mo nang ituloy, sabi niya. Pero tita, kailangan kong sabihin. Hindi mo na kailangang sabihin kasi alam ko na. Napatigil ako dahil hindi ko inaasahan yon. Jonas, mabait kang bata. Wala akong masabi sa'yo. Pero dapat mong malaman na may iba na akong mahal. Mariin niyang sabi. Parang may sumuntok sa dibdib ko noong marinig ko ang mga sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita agad. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Huminga siya ng malalim bago tumingin ulit sa akin. May mahal na akong lalaki sa probinsya.
Matagal na. Hindi lang kami nagkakausap dahil sa problema namin. Hindi ko na ikinwento kasi hindi naman kailangan na malaman mo yun. Wika niya pa. Pero tita, bakit mo naman hinayaang may mangyari sa atin? Ano yun? Laro lang yun? Mariing sabi ko sa kanya. Umupo siya ng mas maayos. Jonas, pasensya ka na kung napalapit ka sa akin. Alam kong mali ang mga nangyari. Kaya gusto ko yung itama. Wika niya sa akin. Hindi ako kumibo. Pero hindi ko ginamit ang damdamin mo at hindi rin kita niloko. Nagkataon lang na pareho tayong mahina. Pareho tayong nagpatalo sa tukso. Mahina niyang sabi at napayuko siya. Ramdam ko ang bigat ng lahat. Hindi kita maintindihan. Mahina akong sabi. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ko. Jonas, hindi kita mahal. Sabi niya ng diretso, pero mahinahon. Hindi dahil may pagkukulang ka. Hindi dahil masama ka. Kundi dahil may mahal na akong iba. Meron nang nauna at hindi ko kayang palitan yun. Wika niya. So ano tita? Ginawa mo lang akong pampalipas? Giit ko sa kanya. Ganoon lang ba sa'yo yun? Tanong ko ng diretso pero hindi galit. Yung mga nangyari sa atin. Dugtong ko pa. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa bintana. Jonas, totoo yung mga ipinakita at ipinaramdam ko sa'yo. Hindi ako magsisinungaling. Pero hindi iyon dahil sa pag-ibig. Wika niya. Tumingin siya sa akin. Tawag lang ng laman yon. At oo, tama ka. Ginamit lang kita para mapunan ang pagkukulang sa akin. Dagdag pa niya. Natulala ako noon sa mga sinabi niya. Pasensya ka na kung tuluyan ka ng nahulog. Hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ako nakatingin sa kanya noon. Hindi ko kaya, Miss Roxy. Pero ngayon, kailangan ko nang umalis. Napatingin ako agad. Aalis ka? Kunot noo kong tanong. Nakahanap na ako ng trabaho sa Bulacan. Mas malapit doon at makukuha ko na ang anak ko. Mas maayos na simula. Hindi rin tama na manatili pa ako dito. Dahil mas lalo lang kitang masasaktan. Wika niya na mas lalong ikinadurog ng puso ko. Hindi ko alam ang mga sasabihin ko noon. Hindi ko alam kung paano maiibsan ang sakit na nararamdaman ko noong mga sandaling yon. Gusto kong maging masaya ka, Jonas. Sabi niya habang tumatayo. At hindi ako ang taong makapagbibigay nun sa'yo. Hindi ako kumibo. Hindi ko rin siya sinundan nang lumabas siya ng bahay. Kinabukasan ay umalis na siya, Miss Roxy. Maaga pa lang noon, hindi na kami nag-usap. Narinig ko na lang ang pagpapaalam niya sa mga magulang ko. Ilang linggo akong parang wala sa sarili noon. At bawat parte ng bahay, siya ang nakikita ko. Pero habang tumatagal, natanggap ko rin na hindi siya para sa akin. Hindi ko siya pwedeng habulin at hindi ko siya pwedeng pilitin. At oo, nasaktan niya ako. Pero alam kong tao lang din siya. Pareho lang kaming nilamon ng tukso. At tulad ng lahat ng sakit, lumilipas din, Miss Roxy. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagbabahagi, Jonas. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa kwento ni Jonas. Hanggang sa susunod na kwento, ang inyong lingkod, Miss Roxy.